Sabi nila, kapag lumabas ka ng Pilipinas para magtrabaho, ang unang bagay na mawawala sa'yo ay hindi ang pera o ang oras, kundi ang sarili mong pagkatao. Dito sa Dubai, sa gitna ng matataas at magandang gusali at nakakasilaw na ilaw ng mga mall, sa likod ng lahat ng mga iyon, may mga taong tulad ko na araw-araw nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Isang tao na parang machine na umiikot na lang ang mundo sa pagbabayad ng renta, pagpapadala ng pera buwan-buwan at sa kalungkutan. Sa likod ng mga ngiti sa video call at ang mga pinagmamalaki kong post sa Facebook, may isang lugar na hindi nakikita ng mga pamilya natin sa Pinas. Iyon ang aming mga partition. Sa loob ng isang kwadrado na gawa sa murang plywood, doon nagtatago ang totoong buhay ng isang OFW. Doon, nawawalan ng halaga ang dangal kapag dumating na ang matinding lamig ng lungkot. Sa isang simpleng hawak sa kamay ng maling tao, ay mabilis mong mapapaniwala ang sarili mo na tama ang isang bagay. Ang mapapakinggan po ninyo ay hindi isang kwento ng kadramahan. Ito ay kwento ng dalawang taong nalunod sa sarili nilang pangungulila. Ako po si Joy at ito po ang aking OFW Confession. Dear Miss K, isang mapagpalang araw po sa channel ninyo at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Ako pala si Joy. 27 years old pa lamang po at isang receptionist sa isang dental clinic dito sa Daira, Dubai. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ang kwento ng aking pagkakasala. Isang kasalanang nagmula hindi sa masamang hangarin, kundi sa matinding lungkot at pangungulila sa ibang bansa. 4 na taon na ako rito sa Dubai. Sa Isabela, ang tingin sa akin ng pamilya ko ay bayani na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Buwan-buwan, halos 3,000 dirham ang pinapadala ko para sa pampaayos ng bahay at sa tuition ng nakababata kong kapatid. Ang hindi nila alam, sa likod ng mga magagandang litrato ko sa Facebook, ang buhay ko rito ay nakakulong lang sa isang maliit na kwadrado, ang tinatawag naming partition. Dito sa Dubai, Miss K, dahil sa sobrang mahal ng renta, imposibleng makakuha ng sariling apartment ang isang tulad kong kumikita lang ng sapat. Sa plot 402, kung saan ako nakatira, 12 kaming nagsisiksikan. Ang isang malaking kwarto ay hinati-hati gamit ang mga maninipis na plywood. Kasya lang ang isang solong kutsyon, isang drawer na napakaliit at ang maleta mo. Sa nipis ng pader, maririnig mo ultimo ang paghinga, pag-ubo at maging ang mahinang pag-iyak ng kapitbahay mo sa kabilang partition. Doon ko nakilala si Mark, 31 years old na. Isang HR specialist sa isang kilalang hotel sa Al Barsha. Dumating si Mark sa flat noong kalagitnaan na ng taon. Mukhang pagod, puyat at bitbit ang isang malaking maleta. Sa kabilang partition ko lang siya natulog. Yung partition na katabi mismo ng maliit naming kusina. Sa umpisa, napaka-formal ang usapan namin. Standard na palitan ng salita ng dalawang OFW. Kabayan, papasok ka na? Kabayan, tapos ka na bang magluto? Mga ganun lang. May live-in partner si Mark sa Pilipinas. Si Sheila. 5 taon na sila at kaya siya nag-abroad ay para makipag-ipon daw ng pampagawa ng bahay sa Cavite at para na rin sa kasal nila sa susunod na taon. Ipinakita pa niya sa akin nung una ang larawan ni Sheila sa phone niya. Isang magandang babae na nakasandal sa balikat niya habang nasa tabing dagat sila. Ako naman, may fiancé na rin sa probinsya. Si Bert. Isang mabait na seaman na bihira kong makausap dahil nasa gitna palagi ng karagatan. Pareho kaming may sariling mundo. Pareho kaming may mga taong naghihintay sa amin sa Pilipinas. Pero iba ang hagupit ng lungkot sa Middle East. Nagsimula ang lahat noong nagpalit ako ng shift sa clinic.
Naging panggabi ako, habang si Mark naman ay madalas na nag-overtime sa hotel. Pag-uwi ko ng 1:00 ng madaling araw, madalas ko siyang nadaratnan sa maliit na kusina. Nakatitig sa umuusok na pansit canton o nagtitimpla ng kape sa gitna ng dilim. "Gising ka pa pala, Joy?" Tanong niya isang gabi habang inaalis ko ang masakit kong flat shoes. "Kagagaling lang sa shift, Mark. Hindi ako makatulog sa gutom kaya kakain na muna ako." Sagot ko. "Ganun ba? Magluto ka na rin. Pero dinagdagan ko na tong tubig para makapagkape ka rin." Pabulong niya lang nasabi dahil tulog na ang ibang kasama sa apartment. Doon sa 2 plastic na bangko sa tabi ng maingay na washing machine, doon nagsimula ang lahat. Gabi-gabi, habang tulog ang buong flat, tahimik kaming nagkukwentuhan. Naging hingahan namin ang isa't isa. Naipagtapat ko rin sa kanya ang sakit kapag nararamdaman kong parang nagiging ATM machine na lang ako ng sarili kong pamilya. Na walang nagtatanong kung kumain na ba ako o kung kaya ko pa ba yung 12-hour shift ko sa araw-araw. "Ako nga rin Sa'yo lang ako nakakapagsabi ng ganito, Joy." Minsan ay naisambit niya habang nakatitig sa tasa ng kape. "Kay Sheila, kailangan ko laging maging malakas. Kailangan ko laging ipakita na perpektong lahat. Kasi ako ang lalaki." "Naintindihan kita, Mark." Sagot ko naman habang nakatingin sa kanya. "Kasi ganyan din naman ako sa pamilya ko. Bawal ipakitang napapagod ka." Sa mga salitang iyon, naramdaman namin na hindi na lang kami magkaibigan. Naging magkakampi kami sa isang malungkot na bansa. Noong Setyembre, nagkaroon ako ng matinding sipon at lagnat. Walang pamilya na nag-aalaga sa akin. Si Mark ang tahimik na nagpasok ng mainit na soup at gamot sa ilalim ng kortina ng partition ko bago to umalis papuntang trabaho. At nung siya naman ang inatake ng matinding homesick at umiyak nung mag-away sila ni Sheila, ako ang kumatok ng mahina sa plywood niya. Inabot niya ang kamay niya sa ilalim ng maliit na agwat ng padernot ng sahig. Hinawakan ko ang kamay niya ng mahigpit. Walang nagsalita. Naririnig ko lang ang mahina niyang paghinga sa kabila at ang mabilis na tibok ng puso ko. Doon pumasok ang matinding takot sa dibdib ko. Alam kong mali. Alam kong may Sheila siya at may Bert ako. Para sa mga sandaling iyon, hindi si Bert ang hawak ko at hindi rin si Sheila ang nakikinig sa kanya. Kami lang dalawa. 2 taong naghahangad lang ng kaunting init at kalinga sa gitna ng malamig na buhay abroad. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang kwentuhan sa kusina, sabay kami naglakad patungo sa kanya-kanya naming partition. Bago ko na isara ang pinto ko, huminto si Mark. Nilingon niya ako sa gitna ng madilim na hallway. "Joy." Mahina niyang tawag. "Bakit, Mark?" Lumapit siya sa akin. Amoy na amoy ko ang panlalaking pabango niya na humahalo sa amoy ng kape. Tumingin siya sa mga mata ko. Mga matang punong-puno ng pagod at matinding pangungulila. "Pwedeng dyan muna ako sa kwarto mo ngayong gabi?" Halos hindi ko marinig na tanong niya. "Kahit tabihan lang kita. Ayoko lang ng mag-isa." Tahimik ang buong flat. Ang naririnig ko lang ay ang maingay na compressor ng aircon at ang sarili kong hininga. Alam ng isip ko na kailangan kong tumanggi. Alam kong kapag pinalagpas ko siya sa pintuan na yun, lalagpasan na rin namin ang linyang hindi na pwedeng balikan. Pero sa halip na isara ang pinto, hinawakan ko ang braso niya at dahan-dahan ko siyang hinila papunta sa loob ng aking partition na kahit sobrang sikip pero sa makatulad naming sabik, wala na kaming pakialam pa. Isang napakalaking kasalanan. Iyon ang agad na pumasok sa isip ko noong isinara ni Mark ang pinto ng partition ko. Napakanipis lang ng aking foam. Halos ramdam mo ang tigas ng sahig sa ilalim. Masyadong maliit din ang espasyo. Kasya lang kami kung magkatabi kaming nakatagilid. Sa unang ilang minuto, nakahiga lang kami sa dilim habang nakatingin sa kisame. Walang nagsasalita. Nanginginig ang kamay ko habang naririnig ko ang mabilis na paghinga ni Mark sa tabi ko.
Joy? Pabulong niyang tawag. Halos hindi lumalabas ang boses para hindi marinig ng mga kasama namin sa kabila. Bakit, Mark? Mahina ako namang sagot. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Sa gitna ng bahagyang liwanag na nagmumula sa ilaw ng haligi sa labas ng bintana, nakita ko ang mga mata niya. Walang bakas ng pananamantala, kundi isang matinding lungkot at pagnanais na maramdaman na may taong totoong nagmamahal sa kanya ng mga sandaling iyon. Nung yakapin niya ako, tila nawala ang lahat ng pagod ko sa buong linggong pagtatrabaho sa klinik. Sa mga bisig ni Mark, naramdaman kong hindi lang ako isang OFW na nagpapadala ng pera. Naramdaman kong isa akong babaeng mahalaga. Hindi na namin napigilan ang aming mga sarili noon, Miss Kay. Noong gabing iyon, sa loob ng isang masikip na partition na gawa sa plywood, tahimik naming isinuko ang aming mga sarili sa isa't isa. Kinabukasan, magkahalong hiya at takot ang gumising sa akin. Pagkatapos kasi noon ay maingat na bumalik si Mark sa sarili niyang partition bago magsimulang magising ang ibang kasama sa flat para magunahan sa banyo. Naglumabas ako ng kwarto para pumasok sa trabaho. Nakasalubong ko si Ate Cora, ang pinakamatagal nang nakatira sa apartment at kilalang chismosa sa buong floor. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa habang hawak ang kanyang toothbrush. Joy, mukhang puyat na puyat ka. Puna ni Ate Cora habang nakataas ang isang kilay. Rinig na rinig ko yung mga kaluskos kagabi sa pader mo. May daga ba dyan sa partition mo o baka naman may ibang tao na pumapasok? Muntik ko nang mabitawan ang bag ko. Nagpantig ang tenga ko sa kaba pero pinilit kong magpakatatag. Wala Ate Cora. Nag-aayos lang kasi ako ng mga gamit kagabi kasi naghahanap ako ng resibo ng padala. Sigurado ka ba? Hirit pa niya habang naglalakad patungong banyo. Mahirap na. Kapag nagkaroon ng iskandalo rito sa flat, mapapalayas tayong lahat ng mando. Kapag nalaman niyang may kababalaghang nangyayari sa mga partition, na ang tinutukoy niya ay mapapalayas daw kami ng landlord. Pagpasok ko sa klinik nung araw na iyon, hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Bawat ngiti ko sa mga pasyente ay may kasamang konsensya. Naiisip ko si Bert. Tumawag siya nung hapon habang nasa break time ako. Mahal, kumain ka na ba dyan? Tanong ni Bert sa kabilang linya. Maingay ang paligid niya dahil nasa daungan daw sila sa Singapore. Pasensya ka na kung bihira ako makatawag ha. Konting tiis na lang, babawi ako sa'yo. Ayos lang mahal, okay lang. Halos mabulunan ako habang nagsasalita. Mag-iingat ka dyan sa barko. Mahal na mahal kita, Joy. Pagkababa ng telepono, pumasok ako sa banyo ng klinik at doon ako tahimik na nagpigil ng iyak. Pakiramdam ko kasi noon ay napakasama kong babae. Paano ko nagagawang makipagpalitan ng tamis na salita kay Bert habang may ibang lalaki akong nakasama nung hating gabi? Pero ang nakakatakot sa pagkakasala, kapag nasimulan mo na pala, napakahirap nang huminto. Naging maingat kami ni Mark. Binuo namin ang tinatawag naming mga patakaran sa ilalim ng dilim. Walang magpapakita ng anumang kakaibang tinginan kapag may ibang tao sa flat. Walang kakausap sa isa't isa kapag nasa kusina at may nakakatabi. At higit sa lahat, kapag tumawag sina Sheila at Bert, kailangan maging bingi ang kabilang partition. Walang masasaktan. Naging lihim naming tagpuan ang loob ng aking kwarto. Pagpatak ng alauna ng madaling araw, kapag narinig na namin ang halik o hilik ng mga kasama sa apartment at patay ng ilaw sa hallway, marahang papasok si Mark. Tatlong mahihinang tapik ang aming lihim na sinyales. Doon sa loob ng maliit na kwadrado na iyon, nakatagpo kami ng pansamantalang kaligayahan. Si Mark ang naging kakampi ko sa lahat. Kapag stress ako sa manager kong Arabo sa klinik, siya ang nagmamasahe ng balikat ko. Kapag umiiyak siya dahil nag-away sila ni Sheila, ako naman ang nakikinig sa kanya. Joy, paano kung ayoko nang bumalik sa dati? Seryoso niyang tanong habang nakatitig sa akin. Napatigil ako. Yun ang bagay na ayaw kong isipin.
Alam naming dalawa na ang relasyon namin ay parang isang panaginip na mawawala rin kapag nagliwanag na. Isang kabayan arrangement na may expiration date. Hindi pwede. Alangan namang hiwalayin mo ang fiancé mo. Alam mo naman na parehas tayong may karelasyon at malapit ang ikasal, hindi ba? Sabi ko. Lumipas ang 2 buwan. Naging maayos ang lahat hanggang sa dumating ang buwan ng Nobyembre. Isang gabi, habang nasa kalagitnaan kami ng aming usapan ni Mark sa loob ng partition ko, biglang nagising ang kasama namin sa kabilang kwarto, si Gerald. Nakamakailan lang ay lumipat sa flat 402. Narinig namin ang hakbang ni Gerald sa hallway. Huminto siya mismo sa tapat ng pinto ng partition ko. Joy, may kausap ka diyan? Tanong ni Gerald mula sa labas. Nabalot ng matinding takot ang buong katawan ko. Napatingin ako kay Mark na mabilis na napaupo sa kama. Namumutla at hindi makahinga sa kaba. Ang lihim na akala namin ay baon sa dilim ay unti-unti na palang may nakakahalata. Napatigil ang ikot ng mundo ko nung mga sandaling iyon. Tumingin ako sa mga mata ni Mark at nagpapahiwatig ako na huwag siyang gagawa ng kahit na anumang ingay. Nanginginig ang buong katawan ko habang nakatitig sa pintuan ng aking partition. Joy, gising ka pa ba? Muling tawag ni Gerald mula sa hallway, sabay 3 malalakas na katok sa pinto. Huminga ako ng malalim at pinilit kong patigasin ang aking boses para hindi mahalata ang panginginig. Kailangan kong magsalita dahil baka magising pa ang iba. Pasensya ka na, Gerald. Pabulong kong sabi, na tila bagong gising. Nanonood kasi ako ng TikTok sa phone ko nang walang earphones. Naalimpungatan kasi ako kanina. Pasensya ka na kung naistorbo kita. Papatayin ko na lang, sabi ko. Naitakip ni Mark ang 2 niyang kamay sa kanyang mukha habang nakayuko. Narinig namin ang mabigat na hakbang ni Gerald habang naglalakad to pabalik sa kanyang silid. Ngunit bago siya tuluyang pumasok, narinig pa namin ang kanyang pabalang na sinabi, "Gabing-gabi na nakakabulabog ka. Akala ko kung ano na." Ilang minuto kaming hindi gumalaw sa loob ng partition. Walang nagsasalita. Narinig ko ang mabilis at malakas na tibok ng puso ni Mark. Ang malamig na aircon sa flat ay tila naging napakainit. Doon muling bumalik sa amin ang nakakatakot na katotohanan. Isang maling galaw lang, hindi lang ang aming dignidad ang mawawala, kundi pati ang aming mga trabaho, pangarap at ang buhay na pinagsisikapan naming buuin para sa aming mga pamilya sa Pilipinas. Kailangan ko nang lumabas, Joy. Pabulong na sabi ni Mark na halatang balisa at namumutla. Huwag muna ngayon. Hawak ko sa braso niya. Baka nag-aabang pa si Gerald sa hallway. Kapag nakita kanyang lalabas sa kwarto ko sa hating gabi na to, tapos na tayong 2. Alam mo naman kung gaano kainit ang ulo nun. 4 na oras kaming nakaupo sa dilim. Magkahawak ang kamay, ngunit malayo ang mga isip sa isa't isa. Wala nang lambingan, wala nang tamis. Ang natira na lamang sa aming 2 ay ang malamig na takot at ang bumabagabag na konsensya. Noong malapit nang magliwanag ang kalangitan sa labas ng Alriga at marinig na namin ang tunog ng unang bus sa kalsada, maingat na lumabas si Mark. Sa kabutihang palad, walang nakakita sa kanya. Pero alam naming 2 na simula noong gabing yon, hindi na muling magiging tulad ng dati ang lahat. Naging iba ang kilos ni Gerald sa flat. Tuwing magkakasalubong kami sa kusina o sa pintuan, may kasama ng malagkit at nakatutok na titig. Pakiramdam ko nga ay sinusundan niya ang bawat galaw namin ni Mark. Nag-umpisa na ring mag-iba ang pakikitungo ni Mark sa akin, Miss Kay. Dahan-dahan siyang lumayo. Kapag nagkakasalubong kami sa hallway, mabilis siyang nag-iiwas ng tingin. Kapag nagkakasabay kami sa kusina, nagmamadali siyang tapusin ang pagkain at agad na babalik sa sarili niyang partisyon. Alam niyo, Miss Kay, nasaktan talaga ako ng sobra. Alam kong mali. Alam kong ito ang tamang gawin para sa aming 2. Pero masakit palang maramdaman na ang taong naging sandalan mo sa gitna ng matinding lungkot sa ibang bansa
ay bigla na lang magpapakalayo na tila ba hindi ka na niya kilala. Pagkalipas ng 2 linggo, pumasok na ang buwan ng Disyembre. Ang buwan na pinakamahirap para sa aming mga OFW. Kahit saan ka tumingin sa Dubai, may mga ilaw ng Pasko sa mga mall, may mga Christmas song na tumutugtog sa mga kainan, at ang lahat ng Pinoy ay nangangarap o nagnanais na makauwi sa kani-kanilang pamilya, at kabilang na ako roon. Pero sa halip na saya, matinding lungkot at kaba ang dala nito sa akin. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa kusina at nag-iimpake ng ilang items para sa aking balikbayan box, pumasok si Mark. May hawak siyang tasa ng kape. Tumingin siya sa paligid para siguraduhin walang ibang tao bago siya lumapit sa akin. Joy? Mahina niyang tawag. Bakit, Mark? Tanong ko nang hindi tumitingin sa kanya. Nakaramdam ako ng saya habang patuloy na nag-aayos ng mga lotion at sabon sa kahon. Siya nga pala, tumawag si Sheila kagabi. Sabi niya, na-approve na yung visa niya. Makakapunta na siya rito sa Dubai next month at pagpapalanuhan na rin namin yung pagpapakasal namin. Napatigil ang mga kamay ko sa loob ng balikbayan box. Pakiramdam ko ay sinaksak ang dibdib ko ng isang napakatalim na kutsilyo. Alam ko namang darating yung araw na to. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na ang relasyon namin ay for abroad use only, na may expiration date ang lahat. Pero iba pala kapag formal mo nang narinig ang katotohanan. Ganun ba? Pilit akong ngumiti kahit nararamdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Congrats, Mark. Sa wakas magkakasama na kayong dalawa. Matutupad na yung pangarap niyo. Tumingin si Mark sa akin, puno ng awa at lungkot ang kanyang mga mata. Joy, pasensya ka na. Kailangan na nating itigil to ng tuluyan eh. Lilipat na rin ako ng ibang flat kapag dumating na si Sheila. Hindi ko naman kayang harapin ka araw-araw habang kasama ko siya. Hindi ka naman masasaktan, hindi ba? Hindi. Naiintindihan ko, Mark. Sagot ko habang mabilis na pinunasan ng luha na mabilis na pumatak sa aking pisngi. Sabi ko naman sa'yo nung una, hindi ba? Alam ko naman ang lugar ko. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako gagawa ng gulo. Nang gabing yun, hindi ako nakatulog. Nakatitig lang ako sa plywood na pader sa tabi ng aking kama. Naisip ko si Bert na tumawag din nung hapon para sabihing mag-e-extend siya ng kontrata sa barko para makapag-ipon pa ng dagdag na pera para sa aming hinaharap. Dahil plano niya na rin akong pakasalan. 2 lalaki sa buhay ko. Ang isa ay kasalanan ko at ang isa ay ang katapatan na hindi ko kayang suklian ng buo dahil sa aking nagawang pagkakasala. Habang nakahiga ako sa dilim, narinig ko ang mahinang pagkaluskos sa pader mula sa partition ni Mark. Dahan-dahan kong tinapat ang aking palad sa plywood. Alam kong iyon na ang huling gabi ng aming tahimik na pamamaalam sa isa't isa. 2 taong nagkasala sa gitna ng lungkot na ngayon ang kailangang bayaran ang halaga ng kanilang mga maling desisyon. Pero bakit ang pakiramdam ko, Miss Kay? Bakit parang ako lang yung nasasaktan? Matapos ang gabing yon, Miss Kay, na nagpaalam si Mark, parang mas biglang lumuwag yung flat, pero mas mabigat ang loob ko. Umalis siya pagkalipas ng ilang linggo. Hindi na kami nag-usap ng malalim. Wala nang paliwanag, wala nang pangakong hindi naman namin kayang tuparin. Mag-iingat ka, Joy. Yun lang ang sinabi niya bago siya tuluyang lumabas ng flat, bit-bit ang kanyang mga gamit. Hindi na ako lumingon. Ayokong makita ang mukha niyang minsan kong hinintay sa bawat pag-uwi ko mula sa klinik. Lumipas ang ilang buwan para maalis ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko. At hindi ako tuluyang malunod sa mga alaala ng bawat sulok sa flat. Nagsimula akong lumabas-labas kapag off ko. Hindi na lang partition at clinic ang naging mundo ko. Sa loob kasi ng 4 na taon sa Dubai, halos pare-pareho lang ang naging routine ko. Trabaho, flat, grocery, magpadala sa pamilya. Kaya isang Biyernes ng hapon, nagpasya akong pumunta sa Zaville Park. Pagdating ko roon, nakita ko ang mga pamilyang nagpipiknik, mga batang naglalaro, at mga taong nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang linggo.
Sa lugar na iyon, napagtanto kong napakaraming buhay ang nagpapatuloy kahit pakiramdam ko noon ay natapos na ang mundo ko. At doon, nakita ko siya. Sa di kalayuan malapit sa Dubai Frame nakita ko si Mark. Kasama niya, si Sheila. Maganda siya. Napakaganda ng pananamit at halatang masaya sa buhay niya. Nakahawak siya sa braso ni Mark habang magkausap sila. Hindi naman ako nakaramdam ng galit. Hindi rin ako nakaramdam ng selos. Ang naramdaman ko ay hiya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ng malinaw kung ano ang muntik ko nang sirain. At sa gitna ng lahat ng yun, alam kong kasalanan ko. Hindi na ako naghintay na mapansin ako ni Mark. Umalis ako sa parke. Sumakay ako ng metro at nagpunta sa ibang bahagi ng Dubai. Pagkatapos, nagpatuloy ako sakay ng taxi papunta sa Jumeirah area. Kailangan ko lang mapalayo sa lugar na iyon. Nang makarating ako malapit sa beach, humarap ako sa dagat. Matagal akong nakatingin sa malayo. Doon ko naalala si Bert. Pagbalik ko sa partition ko ng gabing iyon, Miss Kay, tinawagan ko siya. Ilang ring lang ang lumipas bago niya sinagot ang tawag. Joy? Bert? Agad kong narinig sa boses niya ang pagod. Nasa barko siya noon at ilang buwan nang nagtatrabaho para daw makapag-ipon. Malapit na akong bumaba, Joy. Magpapakasal na tayong dalawa. Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. Joy? Okay ka lang ba? Napapikit ako noon. Bert, kailangan nating mag-usap. Sandali siyang natahimik. Bakit? May problema ba? Hindi ko sinabi ang tungkol kay Mark. Hindi dahil gusto kong itago ang ginawa ko, kundi dahil alam kong hindi ko na mababawi ang sakit na maibibigay ko sa kanya. Sinabi ko lamang ang katotohanang kailangan niyang marinig. Hindi ako handang magpakasal. Matagal bago siya sumagot. Akala ko, pagkatapos ng kontrata mo uuwi ka na. Akala ko magpapakasal na tayong dalawa. Di ba't nagkasundo na tayo? Alam ko. May iba ka na bang gusto? Napuyuko ako. Hindi. Wala. At sa unang pagkakataon, inamin ko sa sarili ko na hindi lang ibang tao ang dahilan kung bakit ako naligaw. Matagal ko na rin nakalimutan na tanungin ang sarili ko kung masaya pa ba ako. 4 na taon akong nagtatrabaho sa ibang bansa, nagpapadala ko ng pera, tinutulungan ko ang pamilya ko, nag-iipon. Pero habang ginagawa ko ang lahat ng yun, unti-unti ko palang nakalimutan kung sino si Joy kapag wala siyang responsibilidad sa pamilya at wala siyang kailangang pasayahin. Nakalimutan kong maging masaya bilang si Joy. Kailangan kong mapag-isa, Bert. Masakit ang naging pag-uusap naming dalawa, pero mas masakit ang sumunod na desisyon dahil naghiwalay kaming dalawa. Pagkatapos noon, Miss Kay, ilang araw akong umiwas sa social media. Hindi ako naghanap kay Mark. Hindi rin ako naghintay ng tawag mula kay Bert. Sa halip, nagsimula akong ayusin ang sarili kong buhay. Nagtabi ako ng sahod ko na para sa sarili kong savings. Nag-enroll pa nga ako sa isang online course na may kaugnayan sa dental administration at clinic management. Hindi dahil akala ko sapat na yon para otomatikong makapagtrabaho ko sa Canada. Gusto ko lang magkaroon ng dagdag na kaalaman at mas magandang credentials habang pinag-aaralan ko kung ano ba talaga ang kailangan para makapagtrabaho sana ako sa Canada. Unti-unti ako nag-research tungkol sa bansang yun. Tinignan ko ang mga job requirements, work, permit options, language requirements at mga dokumentong kailangan ng isang foreign worker. Hindi rin pala ganun kadali ang pagpunta roon. Kailangan ng tamang pathway. Kailangan ng eligibility. At para sa ilang work permit, kailangan pa ng job offer at iba pang requirements. Pero hindi ako nagmamadali. Alam niyo, Miss Kay, sa unang pagkakataon, gusto ko namang gumawa ng desisyon para sa sarili ko. Hindi dahil may lalaki akong sinusundan at hindi dahil may taong gusto kong takasan. Nung malapit nang matapos ang kontrata ko sa klinik, pinili kong huwag nang mag-renew. Hindi ko alam kung kailan ako makakarating sa Canada. Hindi ko alam kung matatanggap ba ako sa trabahong gusto ko. Pero nagsimula akong maganda at sapat na muna yon. Minsan nga kapag naglalakad ako sa daira,
May mga lugar pa rin nagpapaalala sa akin ng nakaraan. May mga gabing bumabalik ang mga alaala ni Mark. Pero hindi na ako bumalik pa sa dati. Natutunan ko na ang pagkakasala ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil sa ibang tao. Minsan, pagtataksil din ito sa sarili mong dignidad. Ang partition na tinitirhan ko noon ay hindi lang pader na gawa sa plywood. Para sa akin, naging simbolo rin iyon ng buhay na tinago ko sa likod ng mga lihim. Ngayon, gusto kong lumabas sa likod ng mga pader na yon. Hindi para humanap ng panibagong lalaki. Hindi para kalimutan ang nakaraan, kundi para makilala kong muli ang sarili ko. At kung sakaling makarating man ako sa Canada balang araw, gusto kong makarating doon bilang si Joy. Hindi bilang babaeng tumakbo mula sa isang pagkakamali, kundi bilang babaeng natutong mangarap ulit. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Kay. Thank you so much sa pagbahagi po ng aking istorya ng buhay. Lubos na gumagalang, Joy.